Mabuhay sa iyo aking minamahal na pamilya dito sa ating channel. Ngayon, may isang usapin na bumabagabag sa isipan ng marami, isang usapin na nagdudulot ng matinding pagtataka at katanungan tungkol sa mga sinaunang propesya at sa ating kasalukuyang mundo. Ang balita na may isang pader na may kaugnayan sa Ya'juj-Ma'juj, ang Gog at Magog ng mga banal na kasulatan na umano'y natuklasan ng satellite. Napakalalim ng epekto nito sa ating pananaw sa kasaysayan, sa relihiyon, at maging sa ating sariling pananampalataya. Ang tanong ay, totoo eki? At kung totoo man, o kahit hindi, then ibig sabihin ito para sa atin. Huwag kang mag-alala, hindi tayo maghahatid ng simpleng balita o tsismis lamang. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan, hindi lang sa labas natin, kundi lalo na sa loob ng ating mga puso. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng ating pananampalataya, pag-unawa sa isang mas malaking plano, at pagtuklas ng pag-asa sa gitna ng lahat ng kalituhan. Sa pagtatapos ng video na ito, may isang revolusyonaryong pananaw na magbabago sa iyong pagtingin sa mga pangyayari sa mundo at sa iyong sarili. Kung handa ka nang tuklasin ang mga katotohanan na magpapalaya sa iyong isip at magpapalakas sa iyong espiritu, manatili ka sa akin dahil sisimulan na natin ang paglalakbay. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga kwento tungkol sa Ya'juj-Ma'juj ay bumubulong sa hangin, nagpapasapasa mula sa mga matatanda patungo sa mga bata, mula sa mga banal na kasulatan patungo sa mga kwento sa tabi ng apoy. Sila ang mga misteryosong nilalang na nakakulong sa likod ng isang dakilang pader, isang pader na itinayo upang protektahan ang sangkatauhan mula sa kanilang kapangyarihan. Ngayon, sa modernong panahon, sa gitna ng ating mga teknolohiya at siyentipikong pagtuklas, biglang sumulpot ang balita na ito ay hindi lang kwento. May mga lumalabas na ulat na ang mga satellite, ang ating mga mata mula sa kalawakan, ay nakakita ng isang istruktura, isang pader, sa isang liblib na bahagi ng mundo na tila tumutugma sa mga paglalarawan ng sinaunang pader na iyon. Isipin mo iyon. Ang mga lumang propesya, ang mga kwento ng mga nakaraang libong taon, ay tila nabibigyan ng bagong liwanag, ng bagong ebidensya. Ang pakiramdam ng pagkagulat, ng pagkabahala, o ng matinding kuryosidad, ay isang natural na tugon. Marami sa atin ang naghahanap ng mga senyales, ng mga patunay na ang ating pinaniniwalaan ay totoo, na may isang mas malaking disenyo sa likod ng lahat ng kaguluhan sa mundo. Ito ba ang hudyat ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ito ba ang simula ng mga huling araw na binabanggit sa mga banal na kasulatan? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang panlabas, kundi sila rin ay nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao, naghahanap ng kasagutan sa ating mga takot at pag-asa. Naiintindihan ko ang damdaming iyon, ang pakiramdam ng pagiging nalilito, ng paghahanap ng katotohanan sa gitna ng napakaraming impormasyon. Sa ating paglalakbay ngayon, hindi tayo magpapalimita sa kung ano ang sinasabi ng mga ulat, lalampas tayo doon at aalamin ang mas malalim na kahulugan nito para sa ating mga sarili. Sa Biblia, partikular sa aklat ni Ezekiel at sa aklat ng Pahayag, binabanggit ang Gog at Magog bilang mga puwersang babangon sa mga huling araw na magdudulot ng malaking kaguluhan. Sa Islam, sa Quran, ang Ya'juj at Ma'juj ay inilalarawan bilang mga mapanirang nilalang na nakakulong sa likod ng isang pader na itinayo ni Dhul-Qarnayn, isang matuwid na pinuno na may dakilang kapangyarihan at karunungan. Ang mga teksto na ito ay hindi naglalarawan ng simpleng mga alamat, naglalarawan sila ng mga makapangyarihang puwersa, ng mga propesya na pumukaw sa mga henerasyon ng mga mananampalataya. Ang pader na iyon, sa konteksto ng Islam, ay isang pisikal na istruktura na itinayo upang pigilan ang kanilang paglabas, isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang plano. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga teksto na ito para sa atin ngayon? Ito ang susi. Ang mga satellite na ito, ang mga makabagong teknolohiya, ay nagbibigay sa atin ng mga pananaw na hindi natin naisip noon. Ang mga kuha mula sa kalawakan ay nagpapakita ng mga estruktura at mga lugar na dating hindi maabot o hindi natutuklasan.
May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na may isang istruktura na natuklasan sa rehiyon ng Caucasus, isang lugar na matagal nang pinaghihinalaan na posibleng lokasyon ng pader. Ang ilang mga mananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga pagkakakilanlan sa pagitan ng mga satellite images at ng mga sinaunang paglalarawan ay nakakagulat. Pero hindi kompletang ebidensya. Ito ay panghikayat, isang pagtuturo na kailangan pa ng mas malalim na pagsasaliksik, mas malalim na pag-unawa. Pero ang mahalaga, ang balita na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang punto, na ang mga sinaunang propesya ay maaaring may koneksyon sa ating pisikal na mundo, sa isang paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang sentral na kaisipan dito ay ito, hindi natin dapat limitahan ang plano ng Diyos sa ating limitadong pag-unawa sa oras at espasyo. Ang pagtuklas na ito, maging ito man ay isang pisikal na pader na itinayo libong taon na ang nakakaraan, o isang panghihikayat lamang sa ating imahinasyon, ay nagsisilbing isang katalista para sa mas malalim na pagmuni-muni. Ito ay isang paalala na ang mundo ay puno pa rin ng mga misteryo na naghihintay na matuklasan, at na ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga katotohanan na mas malalim kaysa sa ating unang iniisip. Maaaring ang pader na iyon ay hindi lang isang pisikal na istruktura, maaaring ito ay isang simbolo ng mga harang, ng mga limitasyon, na inilalagay ng Diyos upang pigilan ang mga puwersa ng kasamaan mula sa ganap na pagwasak sa sangkatauhan. Isang pader na nagpapaalala sa atin na mayroong proteksyon. Marami sa atin ang lumalaki na may paniniwala na ang mga bagay sa relihiyon ay hiwalay sa siyensya, na ang mga sinaunang kwento ay simpleng mga alamat. Ngunit paano kung ang dalawa ay magkakaugnay? Paano kung ang mga satellite images na ito ay nagbibigay ng isang sulyap sa kung paano ang mga sinaunang katotohanan ay maaaring may pisikal na representasyon sa ating mundo? Hindi ito para sa atin upang maging dogmatiko at sabihing, aha, natuklasan na natin. Ang layunin ay maging bukas ang ating isip at puso sa posibilidad, sa pagiging misteryoso ng Diyos, at sa kanyang mga paraan na lumampas sa ating pag-unawa. Ang mga balitang tulad nito ay sumisira sa ating mga limitadong paniniwala. Sinasabi nito sa atin, may higit pa sa nakikita mo, may higit pa sa iyong nalalaman. At iyan, aking minamahal, ay isang napakalakas na revelasyon. Ang mga naghahanap ng pader na ito ay umaasa na matatagpuan nila ang isang konkretong ebidensya na magpapatunay sa mga banal na teksto. Ngunit kung titignan natin ito mula sa isang mas malalim na perspektiba, ang tunay na pader na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang mga pader na itinayo natin sa ating sarili. Ang mga pader ng takot, ng duda, ng kawalan ng pag-asa, ng pagiging limitado. Ang mga pader na ito ang nagpipigil sa atin mula sa paglabas at pagtuklas ng ating buong potensyal. Ang balita tungkol sa Ya'juj-Ma'juj at ang pader ay maaaring isang wake-up call upang tingnan ang mga pader sa loob ng ating puso at tanungin, denhi itong pader na iyong itinayo para dagsarili. Bakit ay nagpapakulong? Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Malaking tulong ito para maunawaan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang pagtuklas ng isang pader sa satellite ay maaaring hindi ang pisikal na patunay na inaasahan ng marami. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng isang pagkakataon upang muling isipin ang ating relasyon sa mga propesya. Hindi tayo tinawag na maging manghuhula, kundi maging handa. Hindi tayo tinawag na mabuhay sa takot sa hinaharap, kundi sa pag-asa at pananampalataya sa kanyang plano. Ang mga kwentong tulad ng Ya'juj-Ma'juj ay nagpapaalala sa atin na mayroong mas malaking labanan na nagaganap, isang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Kaya kung ang pader ay hindi isang literal na pader, ano nga ba ang Ya'juj-Ma'juj sa ating modernong panahon? Maaari ba itong maging ang mga puwersa ng pagkakawatak-watak, ng kasakiman, ng pagkamakasarili na lumalabas sa ating lipunan, na nagbabanta sa ating pagkakaisa at kapayapaan?
Iyan ay isang katanungan na dapat nating pagnilayan. Paano natin isasabuhay ang mga pag-unawang ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Simple lang. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng katotohanan. Huwag kang basta maniniwala sa lahat ng nakikita mo o nababasa mo. Humingi ng karunungan, magsaliksik, at higit sa lahat, humingi ng patnubay sa Diyos. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtatayo ng sarili mong pader ng pananampalataya. Hindi ito pader para ikulong ang iba, kundi isang pader na nagpoprotekta sa iyong puso mula sa mga negatibong impluensya, sa mga takot, at sa mga pagdududa na pilit na pumapasok. Ang pader na ito ay binuo mula sa pag-ibig, pag-asa, at kapatawaran. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at resilience. Isipin mo ang mga kwento ng mga taong naharap sa matinding pagsubok, sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan, ngunit nanatiling matatag dahil sa kanilang matibay na pananampalataya. Ang mga ito ay mga tunay na patunay ng kakayahan ng tao na magtagumpay, hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng pader ng proteksyon. Maaaring sabihin ng iba na ang lahat ng ito ay pantasya lamang, na ang mga propesya ay hindi literal. Ngunit ang epekto ng mga kwentong ito, ang kanilang kakayahang magbigay ng pag-asa at direksyon, ay hindi pantasya. Sila ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang maging mas mahusay, upang maghanap ng mas malalim na kahulugan sa ating buhay. Ang pader na pinag-uusapan natin ay hindi lamang nakikita sa satellite. Ito ay nakikita sa bawat puso na piniling magtiwala, na piniling umasa, sa gitna ng lahat ng kalituhan. Ang Yakjuji-Makjuji ay maaaring tumukoy sa anumang puwersa na nagbabanta sa kapayapaan at kaayusan. Ang tunay na labanan ay madalas na nangyayari sa loob ng ating sarili. Kaya ang ating personal na responsibilidad ay hindi benzi maghintay ay paglalabas nila, kundi ang maghanda, ang linisin ang ating mga puso, at maging tagapagdala ng kapayapaan at pag-asa sa mundo. Ito ang ating panawagan. Ikaw ay tinawag para sa isang dakilang layunin, at ang iyong paglalakbay ay isang mahalagang bahagi ng malaking plano ng Diyos. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang iyong potensyal ay napakalaki, at ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, nais kong pagtibayin ang isang mahalagang katotohanan na ang Diyos ay may kontrol. Ang mga balita tungkol sa mga pader, sa mga propesya, sa mga huling araw, ay hindi dapat magdala sa atin ng takot kundi ng pag-asa. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos ng proteksyon, isang Diyos ng pag-asa, at isang Diyos ng layunin. Ang pagtuklas na ito, maging ito man ay pisikal o simboliko, ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos ay nagaganap, at tayo ay bahagi ng isang epikong kwento na mas malaki kaysa sa ating iniisip. Ang tunay na pader na kailangan nating itayo ay ang pader ng pananampalataya sa ating puso, isang pader na hindi matitibag ng anumang pagsubok o balita. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang bawat isa ay nakikita ang mga hamon hindi bilang pagtatapos, kundi bilang mga pagkakataon para sa paglago. Isang mundo kung saan ang takot ay napapalitan ng pag-asa, at ang kawalan ng pag-asa ay nagiging inspirasyon. Ito ang mundo na ating pinagsusumikapan, at ito ay nagsisimula sa iyo, sa iyong puso, at sa iyong pananampalataya. Ang Yakjuj-Makjuj, sa huling pagsusuri, ay hindi lang tungkol sa isang pisikal na banta. Ito ay tungkol sa ating paghahanda, sa ating pagiging vigilant, at sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang mga puwersa ng dilim ay palaging naroon, ngunit ang liwanag ng Diyos ay indes makapangyarihan. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang harapin ang anumang darating dahil hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. At ngayon, aking minamahal na pamilya, nais kong manalangin para sa iyo, para sa atin, sa gitna ng lahat ng mga kaganapang ito. Mahabagin at makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo nang may bukas na puso at isip, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at patnubay. Salamat po sa mga banal na aral na iyong ipinagkaloob,
sa mga propesya na nagpapaalala sa amin ng iyong soberanya, at sa mga pagtuklas na nagbibigay sa amin ng pagkakataong mas malalim na suriin ang aming pananampalataya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagdududa at takot. Palakasin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon, upang kami ay maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at mga balita na maaaring magdulot ng kalituhan. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan, at pag-unawa upang makita ang iyong plano sa bawat pangyayari. Gabayan mo po kami upang maitayo namin ang aming sariling pader ng pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan sa aming mga puso. Tulungan mo po kaming harapin ang iyak judge sa loob ng aming sarili, ang mga takot, ang mga pagdududa, at ang mga pagkamakasarili na nagpipigil sa amin. Gawin mo po kaming mga instrumento ng iyong pag-asa at liwanag sa mundo. Protektahan mo po kami at ang aming mga mahal sa buhay mula sa lahat ng kapahamakan. Ipagkaloob mo po ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kadakilaan at pag-ibig. Sa iyong banal na pangalan, O Diyos, kami ay nagtitiwala at umaasa. Ito ang aming dalangin na may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Amen. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa napakalalim na paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyong puso, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na mensahe ng pagbabago na ihahatid natin. At may inihanda akong video tungkol sa kung paano mo magagamit ang iyong pananampalataya para labanan ang takot sa mga huling araw na magpapatuloy sa paglalakbay na ito. Ibahagi mo rin ang iyong mga saloobin at mga natutunan sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong puso at ang iyong mga insights. Hanggang sa muli, tandaan mo, ikaw ay mahalaga, ikaw ay may layunin, at ang iyong hinaharap ay puno ng pag-asa. Patuloy tayong lumago, patuloy tayong umasa. Paalam!